Okay, welcome back to my channel mga sir. Ito, kukumpigure natin. Ipapakita ko ngayon. Ikukumpigure natin tong tinda antenna as access point. Ipapakita ko po sa inyo paano natin to siya i-personalize configuration para maka-access po lahat ng like cellphone, tablet, laptop at saka smart TV. Idadaan po natin siya sa piso wifi or wifi boot share code. Kaya sundan nyo lang po itong video natin. Kaya papakita ko na sa inyo. Ito po yung PoE adapter niya. Itong PoE niya papunta po sa antenna, yung UTP LAN niya. Tapos yung LAN niya, ito po yung ida-direct natin doon sa switch hub or sa router kung saan po yung source ng internet nyo or yung wifi, window wifi nyo or wifi hotspot na i-broadcast natin. Okay, sundan nyo lang po na maigi ng video natin para hindi kayo malito. Sa ulitin ko, access point po yung gagawin nating configuration. A few moments later. Board ng antenna or buksan natin yung GUI. Enter po natin yung default IP na makikita din po sa likod ng antenna mismo. Yung default IP niya 192.168.2.2. Oh, ito. Ito na po yung dashboard ng antenna. Yung default lang po nito, admin. Din password niya, admin. Ito po yung access point natin na tinda. Okay mga sir, ito po, dito po tayo sa IP kasi naka-save po ito as client. Ngayon, sa sinabi ko na kanina, gagawin natin siyang access point. Ngayon, i-click po natin tong IP mode or access point mode. Tapos, pupunta naman tayo mode, the next. Then dito sa SSID, dito po natin babaguhin yung kung anong gusto po nating ipapangalan ng broadcast natin, kung ano pong lalabas ng antenna na ma-receive po ng mga client natin or ma-receive po sa mga Wi-Fi users. Ilalagay po natin dito as personalize po ito sa inyo po kung ano pong gusto nyo mga sir. Sa akin 1. Bahala na po kayo mga sir kung ano pong gusto nyong ilalagay nyo pong SSID or pangalan nyo po. Then dito po sa channel, ilalagay po natin dito 1 or 6 or 11. Pwede din po. Or pwede din po naka-auto. Depende po sa inyo yon. Dito sa security mode, ilalagyan po natin ng wala po security mode na tayo ilalagay. None po. Kasi po, kaya po natin ilalagay none sa security mode or wala po tayo security mode kasi ang i-broadcast po natin piso wifi or piso hotspot boot share. Meaning may login feeds po na lalabas automatic doon sa mga magko-connect natin ng mga client galing po sa antenna. Okay, then save. Hantayin po natin itong mga sir na magre-reboot. Tapos titingnan natin ngayon, pag naka-reboot na to, titingnan natin ulit yung wireless settings, kung yung configuration, kung tama po yung configuration natin. At saka pagkatapos din natin ito, subukan din natin kung makapag-login ba talaga tayo ng mobile phone or makapag-access talaga yung mga wifi gadgets natin dito sa ginawa nating access point na antenna. At saka papaliwanag ko na rin, itong access point natin na ginawang antenna na access point, hindi lang po mobile phone ang makapag-connect. Pwede rin po makapag-connect ang isang kagayang antenna or isang pair na antenna. Ida-direct po natin pag-connect dito sa access point. Yun po yung magiging
client na antenna or tinatawag na station. Okay, ito na po. Nakatapos na tayo mag-reboot. Balik tayo ng dashboard. Ito po, nakalagay na po dito AP mode. Ngayon, puntahan natin yung network LAN setup. Ito pong IP address ng LAN setup, ito po yung nilagay natin na 192.168.2.2. Ito po yung nilagay natin dito sa GUI or sa web browser para mabuksan natin yung antenna. Ito po, naka-default po ito. Factory po ang nagbibigay nito. Ngayon, mga sir, pwede nyo po itong i-personalize. Sa akin din, pinapersonalize. Pero sa ngayon, hindi na natin muna i-personalize yung IP dahil magbabago na naman tayo. Lalabas naman tayo sa GUI, lalagin naman tayo ulit. Kaya, para magtuloy-tuloy yung demo natin, tutorial natin, hindi ko na lang babaguhin. Pero, pwede po talaga ito babaguhin. Depende na po kung ano pong gustong ilalagay yung IP address. Personalized IP address. Tapos, ito na po. Subnet mask. 255.255. Then, isisave po natin. Dito naman sa DHCP, huwag nyo pong i-check tong enable DHCP kasi broadcasting po ang ginagawa natin or access point po, kaya huwag po niyong ilalagay yung DHCP, huwag nyo pong i-enable, hayaan nyo pong hindi naka-check. Tapos dito naman sa client, DHCP client, kaya wala tayong DHCP client dahil po dinisable natin DHCP server. Pati sa VLAN, wala po tayong gagalawin sa VLAN dahil hindi po tayo nagbe-virtualan. Ngayon, dito na po sa wireless setting, sa basic setting ng wireless, ito po, naka-region po ito ng China, kaya babaguhin natin kung saan tayo nabilong. Philippines. Then, ito na po yung SSID na kinonfigure natin nung umpisa. Tapos, broadcast SSID, dapat po naka-enable, kasi pag disable nyo po yan, hindi to lalabas yung pangalan natin, yung broadcast natin na pangalan, kaya walang mapipick up yung mga client. Tapos dito naman sa network mode, lalagay po natin dito kasi may choices to BG, B/G and BGN. Ito pong BGN ay lalagay natin dahil ito po yung N ng mas malakas na po na signal. Okay, tapos dito sa channel, number 1, number 6, at saka number 11 kasi hindi po siya nag-overlap, hindi po siya masyado matraffic. Okay. Dito sa transmission, dito po sa transmit power, isagad po natin siya ng 20 dBm. Dito naman sa channel bandwidth, ito po may 20 MHz, 40 MHz, tsaka auto. Isi-select po natin tong 20 MHz dahil ito po yung bandwidth or channel na makapag-access po yung lahat ng common na gadget. Dahil nakalahat po ng Wi-Fi gadget, normally po naka-range lang po siya ng region ng 2.4 GHz. Kaya i-prepare po natin siya sa 20 MHz. Tapos dito sa transmit rate, ito po yung transmit rate ng internet connection natin. Marami pong selection dito ng Mbps. Huwag na po nating babaguhin dahil yung internet natin hindi po stable. Kaya ilalagay lang po natin na auto. At sa ulitin ko po, dito sa security mode, hindi po tayo naglalagay ng WIP, WPA, PS key, or ito po yung mga encryption or tinatawag nating pre-shared key or password. Hindi po natin nilalagyan dahil itong broadcasting na to or itong access point broadcasting natin, ang bo-broadcast po natin piso Wi-Fi, piso hotspot, or Wi-Fi voucher code. Kaya mayroon na po siyang lalabas na login page. Kaya doon na po maglalagin or doon na po yung pinaka-authentication ng customer. Kaya hindi na po tayo nagsi-security mode. Nagsi-security mode lang tayo mga sir kung gagamitan po natin ng station or isang antenna kagaya sa gagawin ko pang tutorial na hindi yung binobroadcast natin hindi piso Wi-Fi or hindi Wi-Fi voucher. Ibo-broadcast natin kung sakali or halimbawa internet access lang talaga or from galing sa access point internet access ay ibo-broadcast natin, kaya pagdating doon sa station kailangan may password or kailangan din talaga dito rin sa access point natin may password, may pre-shared key tayo, may lalagay tayo ng security mode. Kailangan natin maglagay dito. Para pagdating naman sa client, i-enter din natin tong
kung anong nilagay natin ditong password, yun pong i-enter natin sa client para makapag-pair sila or makapag-access yung client dito sa access point or makapag-access yung station dito sa access point. Dito naman sa isolation client, disable po natin yan. Dito sa maximum number of client po, may nakalagay kasi dito 128 po itong antenna natin. Nilalagay ko lang po 100 po. 100 client, marami na po yan. Then, sisave po natin. Then, dito sa advanced settings, wala na po tayong babaguhin mga sir. Dito lang sa signal reception, ilalagay po natin level 6 kung saan yung pinakamalakas na level or pinaka-maximum level niya. Then, save. Okay, dito naman tayo sa access control. Dito sa access control, ito na po, is ID natin, yung ginawa nating unlimited wifi, ito na po. Wala na po tayong babaguhin dyan, disallow mode, disallow. Okay, save. Advanced settings, dito po sa LAN speed, kailangan lang po naka-auto negotiation. Dahil yung internet po natin, wala po tayong fixed na internet connection. Hindi po tayo nag-allocate ng internet speed. Then, save. Dito sa diagnose. Okay, disable. Dito sa network service. Dito po sa network service, ito po yung remote schedule. Mayroon po tayong gusto ng remote. Dito po sa, wala na po tayong babaguhin so far. Hayaan lang muna natin ganyan. Then, save. Dito sa tools, pasok naman tayo sa tools. Dito po, synchronize. Dito po sa time zone, kung naka-China pa po ito, kung hindi nyo po nabago, dapat talaga ilagay po natin sa GMT na plus. Beijing, Chongqing, Hong Kong, at saka Taipei dahil ito po yung parehas ng oras ng Pilipinas. Dito po natin nakukuha yon sa GMT plus 08 po tayo dahil yun po yung local time natin from Greenwich Meridian Time. Okay, din save po natin mga sir. Dito naman tayo sa maintenance. Ito po yung reboot, reset, upgrade, firmware, at saka backup restore. Nasa sa inyo na po yung kung mag-reboot kayo, magre-reset, nandito po. Yung account naman, i-click natin yung account. Dito po yung account. Kung naalala nyo, pagpasok natin sa dashboard, mayroon pong username, admin, tapos may password po siya admin. Dito po, kung gusto nyo babaguhin, pwede nyo pong baguhin, i-personalize yung password ng dashboard ninyo. Hindi na po siya default na admin. Okay, sa akin hindi mo na babaguhin dahil para mapadali po tayo. Hindi po tayo matagalan. Okay. Okay, dito na yung logs. Okay, mga sir. Pwede natin i-clear to or i-refresh or i-clear. Okay, balikan natin tong wireless natin kung talagang tama na ba yung broadcasting natin. Network, tama na yung IP natin, hindi tayo nagbabago. System status. Okay, dito sa system status, ito na po, nakikita na po yung tapos ng configuration natin. Ito na po mga sir, yung system status, yung device name, tinda, uptime, firmware version, hardware version. Dito po sa wireless, ito po pinaka-importante. Na naka-working mode tayo ng access point mode. Tapos yung SSID natin, mayroon na pong nalagay natin SSID, security mode, wala po dahil mayroon po tayong lalabas na login page kaya hindi po tayo naglalagay ng security mode. Channel radio, channel 6 po ang ginawa natin, ang ginamit natin. Tapos wireless client, wala pa po kasi wala pa po nag-access. Okay mga sir, successful na po tayo. Tapos na po yung configuration natin as access point. Ang kasunod na tutorial nito, yung ginawa ko na naman yon, yung isang antenna nito na tinda, i-connect natin dito sa access point, yun naman yung ginagawa nating as station or yun po yung client. Yun po yung magiging client o yung pangalawang antenna. Halimbawa, i-deploy natin yung isang antenna doon sa kabilang barangay, yun po yung pangalawang antenna, yun po yung magiging station. Dito po nakakonect sa access point. A few moments later. Okay mga sir, ito na yung antenna natin kinopigure as access point. Ito yung access point natin na nyo, mayroon na pong ilaw. Kaya i-connect na po natin, try natin yung isang mobile phone. Kung makapag-access na ba or mayroon na ba siyang broadcast. Okay.
Scan na po natin yung wifi nito. Ito po, connected na po tayo. Naalala nyo, 1 po yung nilagay natin kanina. Yung SSID niya, unlimited number 1. Kaya check natin kung mayroon na pong login page. Mga sir, lumabas po yung login page. Successful po tayo sa configuration. At saka mayroon na, okay, mga sir, maraming salamat. Successful po tayo sa ginawa nating configuration as access point. Okay, don't forget to click subscribe and bell para mag-notify kayo. Sa susunod na video, nandun na po yung configuration ng station po. Galing sa access point to station. God bless.